Pagkatapos ng briefing, nagtipon-tipon ang mga estudyante. Nagsalita si Liang Dong, sinabi niya sa kanyang grupo na dapat muna silang magdesisyon kung anong plano ang susundin. Sinabi ni Li Jin na habang tumatakbo sila kanina, napansin niyang maraming mga palumpong sa ibaba. Nabasa niya sa isang libro na ang mga red-eyed demons ay mahilig sa mga basang lugar na may mga maraming palumpong at ang kanilang tirahan ay katulad ng sa mga ahas. Binati ng isang babaeng estudyante si Li Jin sa kakayahan niyang mag-obserbo ng mga detalye kahit napagod na ang lahat. Iminungkahi ni Liang Dong na sundin ang payo ni Li Jin dahil ang paghahanap ng walang direksyon ay wala ring patutunguhan. Pumayag ang buong grupo sa plano sa mga palumpong. Ang grupo ni Ming He ay naglalakad sa makapal at matataas na damo. Isang estudyante ang nagnanais gumamit ng kanyang spirit art para putulin ang mga damo. Ngunit sinabi ni Ming He na hindi ito kinakailangan at hindi siya dapat mag-aksaya ng kanyang spirit art. Napatigil si Ming He sa pagsasalita, nang si Li Jin ay tumugon at sinabi sa kanyang kasamahan na maaari niyang gamitin ang kanyang spirit art dahil kaya nilang harapin ang anumang panganib na maaaring magpakita. Agad na ginamit ng estudyante ang kanyang spirit art at nag-enjoy sa pagputol ng damo. Tinanong ni Fang Nianrong si Ming He kung ano ang mga salitang nais niyang sabihin kanina, at sinabi ni Ming He sa kanya na nais niyang ipaalala sa grupo na may posibilidad na may mga red-eyed demon na nagtatago sa paligid, at ang pagputol ng damo ay magpapakita ng kanilang lokasyon at magpapalabas sa mga demonyo. Ngunit sinabi ni Ming He na hindi na ito mahalaga, dahil iniisip niyang maliit ang posibilidad na magpakita sila. Nag-isip siya na siguradong nagsegowa ng paunang pagsisiyasat ang mga guro bago nila sila pinayagang dumaan doon. Tinanong ni Fang Nianrong at ng iba pa kung paano niya nasabi iyon. Ipinaliwanag ni Ming He na ito rin ang unang pagkakataon ng mga guro sa lugar na iyon, ngunit kahit papaano ay dinala sila sa isang partikular na landas habang sila ay tumatakbo sa umaga at hindi sila gumawa ng mga pasikot-sikot nang bumalik sila. Sinabi ni Ming He na malinaw na tinutukoy ng mga guro ang landas noong gabi at nagsagawa ng imbestigasyon habang ang lahat ay natutulog. Sinabi pa ni Ming He na maliit ang mga itlog ng demonyo, kaya hindi nila ito matutuklasan gamit ang mga instrumento at kailangan ng maraming tao upang maghanap. Ibinahagi niyang ang mga itlog ng demonyo ay katulad ng mga itlog ng ahas, kaya't malamang na hindi matutukoy ang mga ito ng mga instrumento. Biglang tumigil si Ming He sa pagsasalita, tiningnan ang isang partikular na lugar, at sinabi kay Fang Nianrong na baka hindi pa nabisita ng mga guro ang lugar na iyon. Naguluhan si Fang Nianrong at tinanong si Ming He kung ano ang ibig niyang sabihin, nang mapansin niyang nakatingin si Ming He sa isang lugar. Sinundan niya ang tingin nito at nakita ang isang red-eyed demon. Ang demonyo ay alerto at nasa isang sanga sa itaas ni Fang Nianrong, handang umatake. Nagulat si Fang Nianrong, ngunit bago siya makapaghanda, mabilis na dumulas palayo ang demonyo. Gusto sanang habulin ito ni Ming He, pero huminto siya nang marinig ang isang sigaw. Bumalik siya sa kanyang grupo at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng mga kasamahan ni Ming He na nagulat sila nang makita ang hindi mabilang na mga itlog ng demonyo na nakakalat sa paligid nila, at may mga itlog pang nakakabit sa puno. Sinabihan ni Fang Nianrong ang grupo na ngayon lang ay inambush siya ng isang red-eyed demon. Tinanong ni Li Jin si Fang Nianrong kung nasaan na ang demonyong iyon, at sinabi niyang nakalayo na ito. Agad na tinanong ni Li Jin kung saang direksyon ito tumungo, sabay sinabi niyang na isang magandang pagkakataon ito para makakuha ng pagkilala. Sinabi ni Ming He kay Li Jin na mahirap hanapin ang demonyo dahil gumagamit ito ng mga palumpong bilang pagtaguan. Dagdag pa niya, kailangan nilang ipagbigay alam ito sa mga instructor muna dahil mas ligtas kung ang mga assistant instructors at instructor ang magsasagawa ng masusing paghahanap sa paligid na iyon. Sinubukan pang makipag-argumento ng ibang grupo kay Ming He na mas makakakuha sila ng mataas na grado kapag pinatay nila ang demonyo, at wala namang dapat katakutan dahil ito'y isang natirang demonyo lang. Ngunit pinilit pa rin ni Ming He na maghanap na lang ng mas maraming tao para maging ligtas. Sinabi niyang ang mga demonyo ay sobrang delikado at hindi maginhawa para sa kanila na gumalaw sa ganang uri ng kapaligiran dahil maaaring magtago ang demonyo saan man. Tinanong ni Li Jin si Ming He kung bakit siya takot, at paano siya magiging nasa frontline ng labanan sa hinaharap kung duwag siya. Nakialam na si Fang Nianrong at sinabi niyang dapat nilang sundin si Ming He.
Tumigil na si Li Jin sa pagpipilit na patayin ang demonyo, at sinabi kay Minghi na siya na ang mag-inform sa mga instructor dahil mabilis siya. Agad na tumakbo si Minghi patungo sa isang bakanting lugar, at nagpaputok ng signal flare. Agad dumating ang isang guro at tinanong si Minghi tungkol sa lokasyon ng demonyo. Nang tanungin ng guro si Minghi tungkol sa mga kasamahan niyang estudyante, narinig nila ang isang sigaw na humihingi ng tulong. Agad na tumalon si Minghi mula sa bangin at sinabi sa instructor na agad tumawag ng mga karagdagang puwersa. Sinabihan siya ng instructor na huminto dahil isa lamang siyang estudyante at siya ang dapat tumawag ng tulong. Ngunit hindi tumigil si Minghi. Kinuha ng instructor ang kanyang communication device, tumawag ng mga reinforcement, at iniulat na may natagpo ang Red-Eyed Demon at nasasaktan na ang mga estudyante. Habang papalapag si Minghi, bigla siyang inatake ng isang Red-Eyed Demon. Napasigaw siya nang mapansin ito at agad niyang iwinasiwas ang kanyang kanang braso, sa pag-aakalang nataman niya ang demonyo at napalipad ito. Ngunit habang nangyayari ito, isa pang Red-Eyed Demon ang sumalakay mula sa kanyang likuran. Nahuli niya ito, ngunit nagkamali siya ng tansya. Hindi niya inakala na higit sa isa ang mga Red-Eyed Demon sa lugar. Ang Red-Eyed Demon ay nagpupumiglas upang makawala, ngunit natapos ang walang silbi nitong pagtutol nang ihampas ito ni Minghi sa lupa. Iniisip niyang maaaring may nakaligtaang nakatagong pugad ng demonyo ang mga instructor na nauna. Narinig niyang muli ang sigaw para humingi ng tulong at napagtanto niyang malapit lang ang pinanggagalingan ng tunog. Sinundan niya ang tunog, at natuklasan ang pinagmulan nito. Nagulat siya nang makita niyang isang evolved na Red-Eyed Demon ang gumagaya sa sigaw ng tao para humingi ng tulong. Inisip niyang posibleng nalinlang din ang kanyang mga kaklase ng tunog na iyon. Nagpasya siyang mabilis na patayin ang mga Red-Eyed Demon na kapalibot sa kanya. Naguluhan si Minghi nang makita niyang kinagat ng isang Red-Eyed Demon ang isang baging. Napagtanto niya na ang lugar na kanyang kinatatayuan ay isang patibong na ginawa ng mga Red-Eyed Demon gamit ang mga baging. Nahulog si Minghi sa hukay, ngunit hindi siya nawalan ng balanse at ligtas siyang nakalapag ng hindi nasaktan. Sa hukay, napapalibutan siya ng mga itlog. Tila dito nagtatago ang mga Red-Eyed Demon sa panahon ng paunang investigasyon. Biglang kumidlat mula sa kalangitan at nagsimulang umulan. Samantala, nagsimulang manggilabot sa Shaolin habang pinagmamasdan ni Luolin ang kanyang paligid. Sinabi ng isa niyang kasamahan na natuklasan ng mga estudyante ang isang nakatagong pugad ng mga demonyo. Ipinaliwanag nito na dahil sa ulan, magiging madulas ang kabundukan at normal lang na magkaroon ng hamog. Ngunit inakala ni Luolin na hindi ito pangkaraniwang hamog. Bigla siyang may napansin habang tinitingnan ang hamog. Ginamit niya ang kanyang communication device upang utusan ang kanyang mga kasama na agad na ilikas ang mga estudyante. Tumugon ang kanyang mga tauhan at sinunod ang kanyang utos. Si Lu Chen, Professor Zong, at Instructor Miaolan ay tumakbo patungo sa lokasyon ng mga Red-Eyed Demon. Pagdating nila, ang instructor na nauna sa kanila ay nagulat na sina Minghi, Fang Nianrong, at Li Jin ay nasa loob pa at mahirap hanapin ang kanilang lokasyon. Kaya't inutusan niya sina Lu Chen, Professor Zong, at Instructor Miaolan na manatili muna sa kanilang posisyon. Iminungkahi ni Instructor Miaolan na unahin ang paglikas ng mga estudyante dahil paparating na ang iba. Nakatanggap si Miaolan ng utos mula kay Luolin, at sinubukan niyang ipaliwanag na may mga estudyanteng naiipit pa sa mga palumpong at may natagpo ang Red-Eyed Demon. Gayunpaman, iginiit ni Luolin na sundin ang kanyang utos. Hinimok ni Professor Zong si Miaolan na pumasok at iligtas ang mga estudyante. Ipinaalam ni Miaolan kay Professor Zong na may paparating na hindi kilalang sakuna, at iniutos ng command post ang agarang paglikas. Sinabi niyang kailangang mag-evacuate kaagad dahil ang sakuna ay tinatayang nasa grade 6 pataas. Kung magtatagal sila, maaari itong magdulot ng mas malaking trahedya. Nagboluntaryo si Lu Chen na pumasok at hiniling sa kanyang instructor at professor na tipunin ang mga miyembro ng grupo at i-evacuate ang mga ito. Sumang-ayon sila at agad na sinimulan ang plano. Pumasok si Lu Chen at nagsimulang tawagin ang pangalan ni Minghi. Sa hukay, napapalibutan si Minghi ng mga patay at buhay na karaniwang Red-Eyed Demon. Nang marinig niya ang tawag, nakilala niya ang boses ni Lu Chen, at tumawag pabalik.
Ipinaalam ni Lu Chen kay Minghi na nagiging mahamog na at hindi niya mahanap ang kanyang eksaktong lokasyon. Tinanong niya kung ayos lang ba si Minghi. Sinabi ni Minghi na manatili si Lu Chen sa malayo at mag-ingat na huwag mahulog sa hukay. Ipinaalam ni Lu Chen kay Minghi na inutusan ni Luolin ang lahat na lumikas dahil ang hamog, at ang Shaoeng ay posibleng may kaugnayan sa pagkawala ng mga tao sa Zishan Industrial Park. Tiniyak ni Minghi kay Lu Chen na maayos siya at aalis pagkatapos tapusin ang isang bagay. Hiniling niya kay Lu Chen na tulungan ang iba pang mga estudyanteng maaaring nalinlang ng mga red-eye demon patungo sa kanilang mga pugad. Sandaling nag-isip si Lu Chen bago pumayag sa mungkahi ni Minghi. Sinabi niya kay Minghi na mag-ingat bago siya umalis. Hinarap ni Minghi ang evolved na red-eye demon. Sa paraan ng paggaya nito sa boses ng tao at paggawa ng mga bitag, madaling napagtanto ni Minghi na ito ang pinuno. Napapalibutan si Minghi ng maliliit na red-eye demon habang plano ng evolved red-eye demon na ubusin ang lakas niya gamit ang mga ito. Tumakbo si Minghi patungo sa evolved red-eye demon habang iniiwasan ang maliliit na demonyo na tumatalon sa kanya. Nang makalapit siya, isang malakas na suntok ang ibinigay niya sa evolved red-eye demon. Tinangkang harangan ng demonyo ang suntok gamit ang mga braso nito, ngunit napalipad ito at bumangga sa isang pader na puno ng mga itlog. Nabiyak ang mga itlog at tumagas ang likido. Sumigaw ang evolved red-eye demon, tila galit o humihingi ng tulong. Mas maraming maliliit na red-eye demon ang dumating at muling napapalibutan si Minghi. Tinawanan ni Minghi ang demonyo dahil ginagamit muli nito ang parehong estratehiya. Kinuha niya ang isang baging sa ilalim niya at ginamit ang Spirit Art Burst. Ang aura ng baging ay pumunta sa kamay ni Minghi. Binitiwan niya ito. Tinikom ang kanyang kanang kamao, at sinuntok ang lupa gamit ang Vine-Wrap Mystic Punch. Ang mga baging ay lumabas mula sa posisyon ni Minghi, at ginapos ang maliliit na red-eyed demon. Itinaas niya ang kanyang kamay, at sinabing sinadya niyang magmukhang mahina upang sabay-sabay maalis ang mga ito. Itinikom niya ang kanyang kamao, at ang mga baging ay humigpit hanggang sa durugan ng mga demonyo. Ang evolved red-eyed demon ay tila hindi makapaniwala o natatakot. Bahagya itong nanginig bago sumugod kay Minghi nang nakabuka ang bibig. Sinuntok ni Minghi ito sa tiyan habang tinawag itong hayop. Dumura ng dugo ang demonyo at tumilapon sa pader. Bago pa ito makabangon, pinaulanan ito ni Minghi ng mga suntok. Naririnig ang tunog ng bogbog mula sa labas ng hukay. Nang tumalikod si Minghi, patay na ang evolved na red-eyed demon. Durog ang itaas na bahagi ng katawan nito at natira sa pader. Hinugasan ni Minghi ang kanyang mga kamay gamit ang tubig mula sa tagas ng baging. Pagkatapos, nagpakawala si Minghi ng isang baging, at ikinonekta ito sa mga baging sa ibabaw ng hukay upang makatakas. Habang umaakyat, napagtanto ni Minghi na ang mga itlog ay hindi para palakihin kundi gagamitin bilang asin para sa cloud seeding. Nagdudulot ito ng reaksyon sa tubig-ulan upang bumuo ng hamog. Napakarami pang itlog sa Shaolang, at kapag umulan, tiyak na mabubuo ang hamog. Ang tunay na layunin ng mga red-eyed demon ay magdala ng mga itlog, hintayin ang ulan, at likhain ang mas nakakatakot na white calamity sa hamog. Napaisip si Minghi na kapag lubos ng nabalot ng hamog ang Shaolang, wala nang makakatakas ng buhay. Habang nagsisimula ng bumuo ang hamog sa bundok, sina Zhang Yuan, Wang Jia, at ang ilang mga estudyante ay nagtatakbuhan sa ulan. Gusto nilang makarating sa safety barricade na abot tanaw na nila. Nalilito si Zhang Yuan kung bakit parang napakalayo pa rin nila matapos tumakbo ng 200 metro. Pinapalakas naman ni Wang Jia ang loob niya, sinasabing kaunti na lang at mararating na nila ang safety barricade. Nang malapit na sila, biglang lumitaw ang malalaking puno sa harap nila. Napagtanto ni Zhang Yuan na nagkamali sila ng daan. Pinaghinalaan ni Wang Jia na ang hamog ang nagiging sanhi ng maling nakikita nila. Nanghihina ang loob ni Zhang Yuan at sinabi kay Wang Jia na wala na silang pag-asang makatakas base sa narinig niya mula sa kanyang kapatid. Nagsimulang matakot si Wang Jia. Ibinahagi ni Zhang Yuan sa kanyang mga kaklase na kapag nasa loob na ng hamog, parang nasa ibang dimensyon ka na. Isa sa kanilang mga kaklase ang nagsabi na narinig niya rin ito at na noong insidente sa Industrial Park, misteryosong naglaho ang mga residente matapos mawala ang hamog, at walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa loob nito.
May isa pang napaiyak, sinasabing masyado pa silang bata para mamatay. Paulit-ulit na tumatawag ng tulong ang mga estudyante. Sa kabilang panig ng barricade, nagtataka si Xiaohu kung bakit hindi pa nakakontak sa kanila ang grupo ng mga estudyanteng nakita niyang papalapit. Sinabi ng babaeng katabi niya na imposible para sa mga estudyante na hindi makita sila sa ganong kalapit na distansya. Ang lalaking may maikling buhok ay sumigaw, tinatawag ang mga estudyante at sinabing pumunta na sa likod ng barricade kung naririnig nila. Nagboluntaryo si Xiaohu na pumasok sa hamog upang hanapin ang mga estudyante. Pumayag ang babae at sinabing magtatali sila ng lubod sa kanyang baywang upang hindi siya mawala. Sinabi niyang may masamang pakiramdam siya tungkol sa hamog. Pinuri ni Xiaohu ang ideya ng babae. Nang may tali na ang lubod, sinabi ng lalaking may maikling buhok kay Xiaohu na kung may mangyari, hilahin ang lubod o sumigaw ng malakas. Tumanggo si Xiaohu at nagsimulang pumasok sa hamog. Pinapaalalahanan siya ng mga tao sa likod ng barricade na mag-ingat. Kumaway si Xiaohu at tiniyak na magiging maayos siya. Habang lumalayo si Xiaohu, tinanong ng lalaking may maikling buhok ang babae kung gaano nakalayo si Xiaohu. Sinabi niyang nasa 200 metro na ang layo nito. Tinawag ng lalaki si Xiaohu upang alamin kung naririnig siya, ngunit walang sagot. Nagsimulang mag-alala ang lalaki, sinasabing imposible para kay Xiaohu na hindi marinig siya. Agad niyang inutusan ang babae na hilahin ang lubad. Hinanap nila ang dulo ng lubad ngunit wala ni isang bakas ni Xiaohu. Tahimik silang nagtititigan, puno ng takot ang mga mata habang nakatingin sa hamog. Samantala, naglalakad si Minghi sa kagubatan, nang makita niya ang kanyang mga kaklase kasama si Lu Chen. Nagalak ang mga ito nang makita siya. Tinanong ni Minghi kung bakit hindi nila iniwan ang hamog nang wala siya. Ipinaliwanag ni Liang Dong na madali silang maliligaw dahil sa kapal ng hamog. Humingi ng paumanhin si Fang Nianrong, sinasabing narinig nila ang boses ng isang babae na tumatawag ng tulong at inakala nilang may nangangailangan. Sinabi ni Minghi na ang pinuno ng mga red-eyed demon ay kayang gayahin o lumikha ng tunog ng boses ng tao. Tinanong niya ang kanyang mga kaklase kung may isa ba sa kanila ang tumawag ng tulong. Inamin ng isa niyang kaklase na tumawag siya ng tulong matapos siyang madapa sa isang hukay na baging. Binalaan ni Minghi ang kanyang mga kaklase na mag-ingat kung makarinig sila ng ganitong tawag. Kinwestiyon ni Li Jin ang mga sinabi ni Minghi, na ang impormasyon tulad nito dapat ay nakasulat na sa mga aklat-aralin at tiyak na natuklasan na ng mga frontline combatants. Sinabi ni Lu Chen na narinig niya ito bilang isang bulong mula sa frontline ngunit hindi pa nakakalap ng sapat na ebidensya. Gusto ni Liang Dong na kontaken ang kanilang mga professor at instructor, ngunit nalungkot nang mapagtantong walang signal ang kanyang telepono. Habang iniisip ni Minghi kung may signal interference ba sa hamog, may naramdaman siyang panginginig sa kanyang bulsa. Hinugot niya ito at kinuha ang isang itim na earbud. Nakilala ito ni Li Jin bilang ang espesyal na communicator na inisyo ng mga opisyal. Sinabi niyang ang mga instructor lamang ang may ganito kaya nagtaka siya kung bakit mayroon din si Minghi. Isinuot ni Minghi ang espesyal na communicator, at narinig niya ang boses ni Luo Lin na nagtatanong kung naririnig ba siya ni Minghi. Kinumpirma ni Minghi na naririnig niya, at sinabing iparating na ni Luo Lin ang nais nitong sabihin. Sinabi ni Luo Lin na hindi sila makakontak sa labas ng hamog. Tinanong ni Minghi kung bakit siya nasa loob pa ng hamog at kumusta ang iba. Ipinaliwanag ni Luo Lin na karamihan sa mga estudyante ay nailikas na ngunit may ilan pang estudyante at guro ang natrap sa hamog. Tinanong ni Minghi kung kusang loob bang nanatili si Luo Lin, dahil madali naman itong makalalabas mula sa hamog dahil ang kanyang pwesto ay nasa labas lang ng camping. Kinumpirma ni Luo Lin na kusang loob siyang nanatili at hiniling kay Minghi na magtiwala sa kanya dahil makakahanap siya ng paraan upang makalabas. Tinanong ni Minghi kung makakakonekta rin ba ang ibang instructor gamit ang opisyal na communicator. Kinumpirma ito ni Luo Lin ngunit limitado lang sa loob ng mga lugar na sakop ng hamog. Gustong ibahagi ni Minghi ang kanyang natuklasan ngunit nag-alangan siya, iniisip na baka hindi ito makatulong sa kanilang sitwasyon. Sinabi ni Luo Lin na dapat niyang sabihin ang kanyang nalaman dahil kailangan nila ng lahat ng tulong na makukuha nila. Ipinaliwanag ni Minghi na ang White Calamities na hamog ay nabuo mula sa mga itlog ng red-eyed demon. Kapag nakakontak nito ang tubig ulan,
naglalabas ito ng isang espesyal na uri ng gas. Kapag umabot ang gas sa sapat na taas upang makakonekta sa mahalumigmig na hangin, lumilikha ito ng napakaraming kalamidad na hamog. Napagtanto ni Luolin mula sa impormasyong ibinigay ni Minghi na may pag-asa silang makalabas sa hamog. Tinanong ni Minghi kung paano sila makakalabas. Ipinaalam ni Luolin na mayroong higanteng pattern centipede na tumakas mula sa Entomology Research Center. Sa ngayon, ito lang ang nilalang na kayang tumawid sa hamog. Sinabi niyang sinusubaybayan nila ito ngunit nakatakas ito. Ayon sa mga mananaliksik, ang mga itlog ng insekto ang paboritong pagkain ng higanteng centipede. Pinaghinalaan ni Luolin na kumakain ito ng napakaraming itlog ng demonyo kaya nakabuo ito ng kakayahang ligtas na tumawid sa hamog. Tinanong ni Minghi kung kailangan din ba nilang kumain ng mga itlog. Ipinaliwanag ni Luolin na hindi nila ito magagawa dahil nakalalasan ang mga itlog. Tinutulungan ng mga organo ng centipede na gawing hindi nakakalason ang mga itlog upang ma-digest ito. Mula sa mga huling bakas ng centipede, napagtanto nilang papunta ito sa Shaolang at malamang nagtatago sa hamog. Tinanong ni Minghi kung ang plano ba nila ay hanapin ang higanteng centipede at sundan ang mga bakas nito upang makatakas. Kinumpirma ito ni Luolin. Habang naghahanda si Minghi sa operasyon, may tumawag sa kanya mula sa hamog. Base sa boses at anyo ng tao, inakala niyang si Professor Zong ito. Nagalak si Liang Dong nang makita si Professor Zong at ang ibang mga estudyante. Tinanong niya si Professor Zong kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Diretsahang sinabi ni Professor Zong na hindi niya iniisip na makakalabas sila sa kalamidad na hamog. Maging ang mga weather stations ay hindi maipaliwanag ang kakaibang dimensional na katangian ng hamog. Nag-aalala si Liang Dong na baka hindi na sila makalabas sa nakakatakot na hamog. Sinabi ni Professor Zong na huwag silang masyadong umasa sa tulong mula sa labas dahil walang paraan ang mga tao sa labas upang malaman ang nangyayari sa loob ng hamog.